Pasintabi po sa mga kumakain, may putol na braso ng tao na natagpuan sa tiyan ng nabingwit na pating. Nadiskubre ang braso ng katay ng pating na ibebenta sana noon. Nalaglag pa raw ito mula sa tiyan ng pating. Nangyari ito noong February 15. Hindi pa malinaw kung sino ang nagmamay-ari ng braso na ibinaon na sa lupa. Matapos ang 2 araw, binalikan sa sementeryo ang braso at sinubukan itong kunan ng fingerprints pero nasa decomposition state na raw ito. Mga kapuso, asahan ng unang rollback sa presyo ng petrolyo ngayong Marso. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, 80 sentimo hanggang piso ang posibleng tapyas sa presyo sa kada litro ng gasolina at diesel. Nauna nang sinabi ng Energy Department na may epekto sa nakaambang rollback ang paghina ng fuel demand sa Korea, pagtaas ng refined products inventories ng Amerika, at ang pagsulong ng Ukraine-Russia ceasefire deal. Nag-anunsya rin ng rollback sa presyo ng LPG ang Solane at Petron ngayong araw. Hindi lang dagat ang mga ulap ang perfect photo spot sa Mount Ulap sa Benguet. Sa tuktok nito, merong dinarayong nakausling bato. Akyat na sa isa sa mga pinakasikat na hiking site sa Cordillera kasama si Oscar Oida. Magsolo sa dulo ng isang bato, bangin ang ilalim, kaulapan ng tanawin at nakakanginig ang lamig. Bungal Rock sa Mount Ulap sa Itogon, Benguet. Pwedeng-pwede kahit pa solo hike, just like Karil Valenzuela. Let's go. I'm an adventurous person, so it doesn't bother me if I go solo sa trip ko. As a Twilight fan, sobrang natuwa ako sa mga pine trees na nakikita ko habang nag-hike. Ang vibe is very Twilight, it's giving. Sobrang ganda. Hindi inurungan ng fresh grad na si Kari ang hike. At dahil malamig, huwag din kalimutang mag-OOTD. Lalo na kung November to February ang travel. Sea of clouds ang makikita. Pero kahit no clouds, Sobrang ganda din kung may clearing sa Mount Ulap pagpunta nyo kasi makikita nyo yung greens and scenery. Sobrang worth it. at tsak daw na hindi ka kukutumin. So madaming pagpipilian. May mga kape, pagkain, pwede ka magpaluto. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Julian San Jose has proved once again that she is limitless. Pinainit ni Julian ang unang araw ng Marso with her sizzling swimsuit photos. Sa nalalapit na pinali ng My Ilonggo Girl, very grateful si Michael Sager sa patuloy na suporta ng fans sa kanilang team-up ni Jillian Ward sa GMA Prime Series. Very grateful sa response sa mga kapuso sa My Ilonggo Girl, and maraming salamat mga kapuso for still continuously supporting kahit patapos na po kami. Maraming salamat po. Thank you. Posibleng isara ang EDSA busway na bahagi ng rehabilitasyon ng EDSA na sisimulan na ngayong buwan. At live mula sa EDSA sa bahagi ng Caloocan, nakatutok si Jamie Santos. Jamie. Ivan, asahan na magkakaroon ng pagbigat sa trapiko dito nga sa EDSA sa pagsisimula ng rehabilitasyon nito ngayong buwan. Magsisimula na ngayong buwan ang rehabilitasyon ng EDSA para maisaayos ang road riding surface, durability at overall safety sa EDSA. Bahagi raw ng rehabilitasyon sa EDSA ay mayroong gagawin na isa sa bahagi ng northbound at southbound. Para raw di masyadong maapektuhan ng mga motorista na dumadaan sa EDSA, inaayos na ng DPWH, katuwang ang MMDA at Department of Transportation sa gagawing traffic management plan. Ayon sa DPWH, yung 15 segments sa southbound ay mag-uumpisa mula Monumento hanggang Rojas Boulevard. Proposal daw nila noong una ay mag-uumpisa sa outer lane o parte ng bike lane, pero dahil marami palang utilities sa lane na ito, ay uunahin nila ang bus lane. 24/7 daw ang magiging trabaho pag nagsimula na ang EDSA rehab. Matapos daw ang bus lane, susunod na ang kasunod na linya hanggang makarating
sa outer lane. Sa bahagi naman ng northbound, ang i-rehab ay magsisimula sa Caloocan mula Balintawak patungong Monumento. Ayon naman sa MMDA, DPWH daw ang gagawa ng traffic management plan. Ang MMDA lang ang for comment at approval. Magkakaroon daw muna ng interagency meeting bago simulan ang EDSA rehab. Narito ang pahayag ng DPWH. Ang magsisimula po muna ay yung northbound kasi po while inaayos, nagkakaroon pa po kami ng procurement doon sa southbound, hindi lahat po ay na-procure na at hinihintay din po namin yung release nung allotment natin from DBM. Ivan, aabutin daw ng 1 taon itong ang EDSA rehabilitation. Ivan? Jamie, kapag isinara yung busway, ano raw ang mangyayari sa mga bus, yung mga nasa carousel? Hahalo na sila sa mga lane sa ibang mga sasakyan. Ivan, sa naging panayam kanina sa DPWH, itong bus lane para hindi nga masyadong maapektuhan itong ating mga riding public na ito ng mga gumagamit ng bus carousel ay portion by portion naman. Bibigyan naman daw nila ng lay-by itong mga parte ng bus carousel o bus lane kung saan sumasakay at bumababa itong mga pasahero natin dito para naman hindi maging delikado. Portion by portion naman at magkakaroon ng sharing ng linya nga itong bus lane dito nga sa mga gumagamit na private lane ng mga motorista dito sa bahagi ng EDSA kapag sinimula na itong EDSA rehabilitation. Pero inaantabayanan muna yung paglalabas ng traffic management plan ng DPWH, MMDA at ng Department of Transportation para naman ay hindi ganon kabigat sa magiging mga motorista at commuters itong pagsisimula ng EDSA rehab. Ivan. Ayan ang malinaw, tuloy ang operasyon ng bus carousel. Pero may mga nakausap pa bang motorista, Jamie? Anong reaksyon nila tungkol dito sa planong ito? O yung mangyayaring ito, hindi na lang siya plano, mangyayari na? Ivan, halo-halo yung naging reaksyon nitong mga nakapanayam natin kanina sa gagawing ang EDSA rehabilitation. May ilang nauunawaan naman daw na nais pagandahin ng gobyerno itong ating pangunahing kalsada. Ito na ang EDSA, no? Pero may ilan naman bakit naman daw lagi na lamang commuter ang unang kumbaga nahihirapan o tinatamaan, bakit lagi na lamang daw sila ang mag-a-adjust. Dahil tiyak daw kapag sinimulan itong EDSA rehabilitation ay matinding pag-a-adjust ang kanilang gagawin dahil sa oras, dahil nga tiyak magiging traffic at dahil nga may mga linyang isasara at mag-share nga ng lane itong mga bus carousel, bus lane ay mahihirapan daw sila sa pagko-commute, mag-a-adjust. So kailangan daw sana ay maging maayos itong plano, paglatag ng plano na ibibigay sa kanila kapag sinimulan na nga itong EDSA rehabilitation ngayong buwan, Ivan. Sana naman ito'y pansamantalang abala pero pangmatagalang ginhawa. Last na lang, Jamie, may nakita ba kayong mga nasitang motorista na hindi dapat dumaan sa busway, yung mga pasaway na hindi magpaawat? Dito sa pwesto natin, Ivan, simula nung dumating tayo dito kanina, wala naman tayong nakitang nasita na motorista dumadaan sa mga busway dahil sa napakaraming MMDA personnel na nakabantay dito sa kabahan ng EDSA. Kaya naman yung mga dumadaan dito, medyo na motorista ay alerto dahil ang daming huhuli sa kanila, Ivan. Jamie Santos, maraming salamat. Ingat kayo. Mga umano'y smuggler ng krudo nanlaban sa mga otoridad sa Bolivia at may mga pagsabog naman sa Congo na ikinasawi ng 11. Nakatutok si Joseph Moro. Ang malaking rally na ito ng rebeldeng grupo sa Democratic Republic of the Congo binulabog ng 2 malakas na pagsabog. Ayon sa kanilang leader, di bababa sa 10 ang patay at 12 ang sugatan. Sinisi niya ang Pangulo ng Congo. Pero sa X o dating Twitter, sinabi ng gobyerno na suportado ng katabing bansang Rwanda ang ilang foreign army na siya raw namamaslang sa kanilang bansa. Itinanggi yan ng Rwanda. Sa gitna ng ilog na ito sa Bolivia, bistado ng mga otoridad ang pagpupuslit ng krudo patungong Brazil. Pero palaban ng mga umano'y smuggler na gumamit ng mga bato, paputok at patpat at binangga pa ang bangka ng mga otoridad. Nakatakas pa Brazil ang mga sospek.
Isa na paulot na nasawi sa forest fire sa northeastern Japan na 2 araw nang inaapula. 7 helicopter ng Japan Self-Defense Force ang dineploy para tumulong sa mga bumbero. Mahigit 3,000 residente ang nasa evacuation centers. Sa Washington State sa Amerika, bumagsak ang malaking bahagi ng kisame ng isang sinehan. Walang sugatan sa insidenteng iniimbestigahan pa ang sanhi. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinilangang i-ventilator si Pope Francis matapos makaranas ng isolated breathing crisis. Ayon sa Vatican, nakaranas ang Santo Papa ng episode ng vomiting with inhalation. Kailangan siyang i-aspirate para maalis ang suka sa kanyang airways. Matapos ang insidente, nakapagpahinga raw ng maayos si Pope Francis sa nakalipas na gabi. Inaasahang tatagal ng hanggang 48 oras ang evaluation ng mga doktor kung paano makaapekto ang nangyari sa kanyang kondisyon. 2 linggo nang nasa ospital ang Santo Papa dahil sa double pneumonia. Who would have thought na ang kahoy ng mahogany ay pwede palang gamitin para makabuo ng motor? Bakit nga ba madalas gamitin ang kahoy na ito sa iba't ibang mga gamit? Kuya Kim, ano na? Habang nasa gitna ng traffic sa Pangasinan, napawow ang isang motorista sa kanyang naspatan. Sa kabilang linya kasi, makikita ang isang rider sa kanyang wooden motorbike. Bukod pa sa kanyang motor na gawa sa kahoy, nakasuot din siya ng hand-woven o bayong bag. Very Pinoy. Out of curiosity, tinanong ng video uploader na si Zeus ang driver. Anong kahoy gawa yan? Mahogany yan? Pogi guys, oh. Ani Zeus, itong unang pagkakataon nakakita siya nito at di niya akalain pwedeng gumamit ng kahoy sa mga motorbike. Gaano nga ba katibay ang kahoy ng mahogany? Kuya Kim, ano na? Ang kahoy ng mahogany ay galing sa 3 tropical hardwood species na indigenous sa Americas. Dahil sa kanyang kulay at tibay, madalas itong gamitin para sa iba't ibang mga kagamitan. Sa Janka Hardness Scale, nasa pagitan nito ng 800 to 1,100 lbf o pounds force. Kaya nitong i-withstand ang pressure. At may moderate resistance sa pagkasira o bulok at insect infestation na siyang dahilan kung bakit kaya nitong tumagal ng mahabang panahon. Pero alam niyo ba na may klase ng mahogany na native sa Pilipinas? Ito ang Tuuna calantas o kilala sa common name na kalantas o Philippine mahogany. Sa kasalukuyan, nanganganib na itong maubos dahil sa habitat loss. Ang ating mga likas na yaman, kailangan nating mas pahalagahan at pangalagaan. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.